Tama ba ako? Tama, okay. We were in bondage under the elements of the world. Baka magtanong na naman kayo, ay ano na naman yan, Pastor? Elements of the world. Ang alam kong mga element, first element, second element, sa military yun na. Elements of the world, ano ba yan? Ito yung mga bagay-bagay na, mga kautusan ng tao na sabi ng Lord, masyado ninyong pinahalagahan ang mga tradisyon ng tao, pero yung commandments ng Lord, hindi nyo masyadong pinahalagahan. Example na lang dyan, sabi ng mga Pariseo, bakit yung mga alagad mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Example lang yan sa mga elements of the word. Oo nga naman, bakit naman ata hindi ka naghugas ng kamay bago ka kumain, tapos nagkamay pa? Naalala ko tuloy, masyado kayong seryoso, parang hindi Pasko yung mga mukha niya. Naalala ko tuloy isang mama, sabi niya, ano mo pare, nung ako'y mayaman pa, nagkakamay ako. Pero ngayon ako'y mahirap na, nagkukutsara ako. Sabi niya, baliktad ata pare, nung mahirap ka, nagkakamay, nung mahirap ka, nagkukutsara. Sabi niya, hindi na kasi pwede kutsarahin yung nilugaw. Bakit ba tayo napunta doon? Kasi nga, dapat nga naman na bago ka kumain, maghugas ng kamay. Nasusundan. So, isa lang yan sa mga example ng mga paghuhugas ng mga kamay ang elements of the word. Under daw tayo doon. Maliban pa doon, sabi ng verse 8, we did not know God. Oo nga naman, hindi natin kilala ang Diyos dati. Naalala ko nga, nung ako'y elementary pa, pag dumaan kami ng Baliti, lalo't Baliti o Talisay, lalo't medyo nag-aagaw na yung liwanag at dilim, talaga namang ingat kami, lapad naman ng kalsada. Sabi pa namin, tabi po, padaan po. Hindi natin kasi alam kung sino kilala ang Diyos natin noon. Ang dami natin pinaniniwala ang mga superstition because hindi natin kilala o ganap na kilala ang ating Diyos. Mabuti na lang, may mga Spanish na nakarating sa bansang Pilipinas na introduce ang Kristyanismo. Pero originally, hindi natin kilala ang Diyos noon. Marami nga sa bansang ito, hindi nila kilala ang Diyos. So, yan ang katatayuan natin dati. Okay, maliban doon, dahil hindi kilala ang Diyos, we serve idols in which by nature are not gods. Natural, hindi kilala ang tunay na Diyos, naglilingkod doon sa hindi tunay na Diyos. Isang example na lang dyan, nung nag-take ako ng NCEA, hindi ko alam kung ano nang tawag ng NCEA sa Pilipinas ngayon. INSAT, National Statistic Aptitude Test. Dati National College Entrance Examination. Nung nag-take ako ng NCEA, talaga naman, umakyat kami doon sa bundok kasi nagpanubina kami. Para bagang nakasalalay doon sa pagnunubina yung tagumpay ng test namin. Samantalang, sinabi ng John chapter 14, verse 13 and 14, whatever you ask in the name of Jesus will be granted by my Father, so that the Father will be glorified by the Son. Amen. 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 Kanina pa tayo pumupunta noon. Hindi natin kasi kilala ang tunay na Diyos. Okay, isa pa. Okay, so that was our state before. Now, when the fullness of time had come, what happened? God sent forth His Son. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, i-explain ko ba yan? This was the beginning of Christmas. I just remembered last year, sabi ni Ate Wayne, hindi pa daw masyadong Pasko kasi ang kasi ang Christmas celebration last year masyadong maaga. Sabi niya, hindi pa daw masyadong Pasko. Alam niyo po ba sa akin, sa mga Kristiyano na tumanggap sa Diyos, hindi lang Christmas or hindi lang December ang Christmas. Christmas is not new because araw-araw Pasko kapag ang Diyos ay nasa puso mo. Amen? Although mas malungkot ang celebration ng Christmas dito kaysa Pilipinas, sa Pilipinas na nafe-feel mo yung Christmas na kasi yung pagsiselebrate ng tao medyo na exaggerate. Although hindi nakakonect sa katotohanan. Pero dito,
kung sa celebration ng mundo ang pag-uusapan, hindi mo masyadong nafe-feel yung Christmas. Pero I'm telling you, without any external stimuli or reasons, I can say within my heart, every day is Christmas. Amen. Amen. Okay, isa pa, Jesus was born of a woman dahil nga for Him to qualify the fight between the seed of the devil and the seed of the woman. Okay? Born under the law to redeem those under the law. Ano na naman ito? I-explain ko yun sa inyo. Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Okay, we have talked about the law. Halimbawa nila, andi dito ka sa batas, sa bansang ito na, saan ka tirgang batas? Alam niyo po ba na mayroong law ng mental capacity? Mayroong law ng how do you call this? Deprivation of liberty. Ang daming kaso nangyayari sa ospital. Hindi lang sa ospital. Sa Pilipinas, walang kaso nangyayari. Namatay na lang. Please yung doktor. Hindi nakasuhan yung doktor, hindi nakasuhan yung ospital. Bakit walang batas? Amen. Pero sabi dito sa ating binasa, ipinanganak si Jesus Christ under the law para masave niya yung mga taong under the law. Amen. Because ang Savior must come from among those who need salvation. Bakit ko masabi yan? Kung nababasa mo ang pattern ng Book of Judges, ang judge na magiging deliverer ng bayan ng Israel has been coming from among the Israelites. Nasusundan niyo po ba ako? So, it is impossible for Him to be a Savior kung hindi siya manggagaling sa atin. Nasusundan ba? Masyadong pasod ang isip niya. No good, no wala. Battery. Okay, so, ipinanganak siya, born of a woman, born under the law, for those people under the law to be redeemed. Okay, hindi lang yon. Ipinanganak siya, ipinadala siya, so that we will reign with Him. Ganito na lang. Alam niyo po ba kung bakit mahigpit yung mga magulang sa kanilang anak? Sige nga. Ha? Mabuti. Hindi ba yun nakakabuti sa ibang tao kung ibang tao higpitan nila? Para madisiplina. Dahil mahal nila yung anak nila. Mahal nila yung anak nila. Kung mahal nila yung ibang tao, hindi nila higpitan. For protection? Ganito na lang. Mayroon silang sinasabi, kung anak ko lang yan, may tama na sa akin yan. Sige nga, binigyan ko na kayo ng clue. Yes! Kaya ka mahigpit magdisiplina sa anak mo kasi may authority ka sa anak mo. Subukan mo paluin yung hindi mo anak, lalo sa bansang ito, baka makulong ka pa. Natatakot na kasi ang anak natin. Sige, magsumbong ka, uwi ka sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, ang reason kaya gano'n na lamang ang higpit natin sa kanila, unless hindi ka mahigpit sa anak mo, pero majority, ang kaya mahigpit ang magulang kasi may authority tayo sa kanila.